Mga mahal na kapatid, tayo po ay papasalamat sa Diyos sapagkat ibiniyaya niyang muli ang pagkakataon para tayo'y matipon, magpuri at sumamba sa Kanya. Nakalulungkot po na sabihin na ang mundo ay na napapamahalaan ng mga magnanakaw at mga sinungaling. Ang mga tiwaling pinuno ay nakikipagsabwatan sa kapwa nila mga tiwaling tao upang magnakaw mula sa kanilang mga nasasakupan. Madalas na ang nakawin ay galing sa na ibinabayad ng mga mamamayan. Gayunpaman, kapag ka ang nagnakaw ay yung mga tinatawag na big fish o taong nasa kapangyarihan, kadalasan nakalulusot ang mga ito, nakaliligtas sa agaran ng parusahan. Samantalang pagka ang nagnakaw ay yung mahirap, ay arestado agad. Kuminsan ay hindi na dumadaan sa tamang proseso ng batas. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, na maraming kilalang mga kasabihan tungkol sa pagkakatulad ng mga magnanakaw at sinungaling. Higit sa lahat, sa banal na kasulatan na siyang batayan ng ating pananampalataya ay meron tayong mababasa na nakatala sa kasaysayan na meron ding mga pangyayari na ang mga tao ng Diyos ay nahulog sa pagsisinungaling sa layunin na makamtan ang kanilang makasariling hangarin. Ang halimbawa dyan ng mga ito ay nagsinungaling sa kanilang ama, gumawa ng kwento, pinalitaw nila na yung kapatid nila ay napatay ng isang mabangis na hayop at gumawa pa sila ng props. Nagpatay sila ng hayop at ibinudbud sa dugo yung balabal ng kanilang kapatid at ito ang ipinakita sa kanilang ama. At hindi rin natin makakalimutan yung pag-uulat ng hindi totoo ng mga tiktik o ipinadalang espiya ni Moises upang siyasatin, tiktikan ang lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos at ito ang lupaing Kanaan. Pagbalik nila sa bayan, pagbalik nila sa harapan ni Moises ay sinabi nitong mga sinungaling na tiktik na ang lupain ay hindi maganda, hindi makapagdudulot ng magandang buhay sa kanila at ang mga nakatira doon, anya, ay mga higante. Mababasa natin yan sa aklat ng Bilang. At sa panahong Kristiyano ay nakasulat din ang tungkol naman kay Ananias at kay Safira na ang dahilan kung bakit sila nagsinungaling sa harapan ng mga apostol ay upang magkamal ng salapi. Kaya kung pag-aaralan natin, mga kapatid, batay sa banal na kasulatan, paano po ba inilalarawan ng Biblia ang kasamaan ng pagsisinungaling? Basahin natin ang Kawikaan 12, talatang 22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Paano po inilalarawan ng Biblia ang kasamaan ng pagsisinungaling? Batay sa ating binasa, ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Sa ano po itinulad ng Diyos ang mga nagsisinungaling na nagpapatunay na ito ay kasuklam-suklam?
suklam sa kanya. Babasahin naman natin ang Kawikaan 6:16 hanggang 19. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masasamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Sa ano po itinulad ng Diyos ang mga sinungaling na ito ang katunayang ito'y kasuklam-suklam sa Kanya? Itinulad ito ng Diyos sa iba pang mga kasamaan na niya ring kinasusuklaman. Ano-ano ito? Sabi sa ating binasa ay mga palalong mata, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masasamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Ang sabi pa sa ata ay sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan as talo sa gitna ng magkakapatid. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo sa pagdadala ng ating buhay, sa pagdadala ng ating pagka-Iglesia ni Kristo. Huwag masumpungan sa atin na nagagawa natin yung mga kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Sa paligid natin ngayon, lalo na sa panahong ito, marami po ang kumakain ng mga raya, mga kasinungalingan, na alam naman nating hindi mabuti ang ibubunga nito doon sa mismong nagsisinungaling. Hindi ito mabuti lalo na sa pagitan ng magkakapatid. Ang internet o social media ay puno rin ng kasinungalingan. Sa anyo po ng fake news o disinformation. Sa kasamaang palad, maraming tao ang likas na mapagtiwala, madaling madaya, na agad naniniwala sa halos ng kanilang nakikita at naririnig. Gayunpaman, mga kapatid, wala nang mas lalala pa sa paglaganap ng mga kasinungalingan sa mga organisasyong pangreliyon. Tulad po ng ipinagpaunang ipahayag ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Halimbawa po sa ng Timoteo 4:2. Anong nakat doon? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniroha ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Mga kapatid, hindi pa totoong totoo ito, lalo na ngayon. May mga pinuno ng reliyon na hindi lamang nagtuturo ng mga maling doktrina, kundi madalas ding nagsisinungaling na sinasabi ang isang bagay para kumbinsihin, linlangin ang kanilang mga kaanib, ngunit ginagawa naman ang eksaktong kabaliktaran ng kanilang sinasabi. Ano po ang napapanahong halimbawa niyan? E di yung mga serye ng mga rally nung nakaraan
na ginawa ng iglesia na sinasabi nila hindi raw pampolitika. Ngunit bandang huli, nauwi rin sa pagiging pampolitika. Ano po ang tiyak na mangyayari, mga kapatid, sa mga nagsisinungaling, katulad po ng mga sinungaling na saksi, gumagawa ng mga kwento ng mga bagay na hindi naman totoo para pinsalain yung nais nilang pinsalain. Pakinggan natin ang 9. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan. Maliwanag po yan, parurusahan. Nino ng Diyos. Ano po ang pinakamabigat na parusa na naghihintay sa mga sinungaling? Pahayag 1:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya hindi sila maliligtas. Maaaring sa buhay na ito, meron silang mapapaniwala, hindi sila papapanagot sa kanilang mga kasinungalingan, pero pagdating ng araw ng paghuhukom, tiyak ang parusa sa kanila. Subalit, baka po ang iniisip naman nung malakas ang loob na magsinungaling, maging saksi sa kabulaanan, ay sa Diyos naman daw siya. Sapagkat kabilang siya sa bayan ng Diyos. Tunay na kanino ba yung mga nagsasalita ng kabulaanan, bagamat nag-aangkin sila na sila'y makadiyos, sila'y sa Diyos, sila'y kasangkapan ng Diyos, inilagay na manguna sa kanyang mga lingkod. Sa 8:44, aklat ng Juan, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Tunay pong kanino? Yung mga nagsasalita ng kabulaanan, na nag-aangkin, nag-iisip na sila'y sa Diyos, sila'y makadiyos. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo. Kaya, kung meron tayong dapat na paniwalaan, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ano ang sabi ng Diyos? Parurusahan niya ang mga sinungaling. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang mga sinungaling ay sa Diablo. Kaya, mag-ingat tayo, mga kapatid. Huwag masumpungan sa ating anuman na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Eh paano po kung yung nagsisinungaling? Kabilang nga sa bayan ng Diyos, nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Tingnan natin kung ano ang pagtuturo ng Biblia tungkol dito. 7:8, aklat po ng mga awit. Ganito ang pahayag. Siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay.
Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na maggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Diyos? Yun anyang gumagawa ng karayaan. Hindi yan tatahan sa loob ng kanyang bahay o sa kanyang sambahayan o sa kanyang bayan. Siya niyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng kanyang mata. Makatwid, hindi sila makaharap, makatatayo sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang gawa para sila ay maiwalay. Pag-aralan natin, mga kapatid, ano po ba ang isa sa pangunahing motibo ng taong nagsasalita ng kapulaan? Bumalik tayo sa aklat ng Kawikaan. Ang basahin natin ay 21:6. Ganito po ang paliwanag sa atin. Ang pagtatamo ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay singaw na tinatangay na paruot parito noong nagsisihanap ng kamatayan. Ano po ang isa sa pangunahing motibo kung bakit may mga tao na nagsasalita ng kabulaanan? Dahil po sa paghahangad ng kayamanan. Ano nga bang nangyari kay Ananias at kay Sapphira? Anong dahilan bakit sila nakapagsinungaling sa harapan ng mga apostol? Sapagkat ang nais nila ay makamkam nila yung isang bahagi ng pinagbilhan sa kanilang ari-arian. Kaya, yung nakikita natin sa kasalukuyan, ang hangad nila ay salapi. Hangad nila kapangyarihan. At dahil sa paghahangad nila ng salapi, kayamanan, kapangyarihan, sukdulan na magsinungaling, gamitin ang mga kaanib para sa kanilang masamang hangarin. Paano po? Yung sumusunod doon sa kasinungalingan. Paano yung mga sumusuporta doon sa nagpapatupad ng kasinungalingan? Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila? Sa Kawikaan 17, ang talata po ay 4. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa mga masasamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masasamang dila. Sa mga katwid, yung sumusuporta doon sa nagsisinungaling, doon sa nagpapatupad ng kasinungalingan, yung nakikinig sa kanila ay manggagawa rin ng kasamaan. Kaya, pareho lang sila. Kaya, inuulit namin mga kapatid, mag-ingat po. Huwag tayong basta maniniwala doon sa sinasabi iba
hindi mabuti. Ano ba yung kanilang sinasabi? Ano ba yung kanilang inatutupad? Batay pa ba ito sa doktrina? Batay pa ba ito sa aral na tinanggap natin? Abay kung hindi, kasinungalingan yun. Hindi na tama yun. Ano ang sama pagka umayon tayo, sumuporta tayo, nakinig tayo doon sa nagpapatupad ng kasinungalingan, manggagawa na rin tayo ng kasamaan. E paano naman inilarawan ng Biblia yung hindi naniniwala, hindi sumusuporta sa kasinungalingan ng mga sinungaling? Pakinggan naman natin ang nakasulat sa Kawikaan pa rin sa 13 talatang 5. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling. Ngunit ang masama, kasuklam-suklam at napapahiya. Yun niyang hindi naniniwala, hindi sumusuporta na yun ang matuwid, nagtataniman niya sa pagsisinungaling. Kaya hindi siya susunod. Hindi siya susuporta doon sa kasinungalingan. Eh bakit kaya? Nagtatanim o sa ibang salin, kinamumuhian ng mga matuwid ang kasinungalingan at ang mga sinungaling. Sa awit, 119, 162 hanggang 166 ang ating babasahin. Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Aking pinagtataniman ang kasuklam-suklam, ang pagsisinungaling, ngunit ang kautusan mo'y aking iniibig. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, O Panginoon, at ginawa ko ang mga utos mo. Bakit po kinamumuhian ng mga matuwid ang kasinungalingan at ang mga nagsasalita ng kabulaanan? Sapagkat batay sa ating binasa, ang isang taong matuwid, ang kagalakan niya ay ang salita ng Diyos. Ang kasiyahan niya ay ang kanyang paniniwala, kanyang pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Ano ang kanyang pagtutulad sa mga salita ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan? Para niyang nakasumpong ako ng malaking samsam o malaking kayamanan. Kaya, yung namumuhi sa kasinungalingan at sa mga kabulaanan, yun ang matuwid na. At ang matuwid ay siya mismo ang kabaliktaran ng mga sinungaling na nagpapakalat ng kasinungalingan upang magkamal ng salapi. Mga kapatid, itong napabalitaan nating nangyayari sa kasalukuyan, itong ginagawa ng mga tiwaling mga kaanib, at yung iba ay hindi lang basta kaanib, nasa kapangyarihan, ibig sabihin nasa puder, mga tagapanguna. Ano ba layunin ng kanilang mga pinaggagawa ngayon? It's very obvious. Dahil sa pera, hindi sa paglilingkod.
Kawawa iglesia. Kawawa yung mga kapatid. Nagagamit. Nakalulungkot ang iglesia patuloy na kinakaladkad ng mga masasamang mga taong ito. Kinakaladkad nila ang iglesia sa matinding kahihiyan. Sa halip na ang pagtuunan ng pansin ay kung paano madadala ang mga kapatid sa pangakong kaligtasan. Kung paano ang iglesia maiingatan ang banal na pangalan ni Kristo, ang kabanalan ng atin. Hindi. Ang nais nila, kapangyarihan. Ang nais nila, kayamanan. Sukdulang magsinungaling. Sukdulang magpatupad ng mga kabulaanan. Pero sa matuwid na lingkod ng Diyos, maninindigan siya sa mga salita ng Diyos na kanyang tinanggap. Bakit? Bakit pinangahawakan ng matuwid? Ang pinaninindiganan niya yung mga salita ng Diyos na kanyang tinanggap. Anong dahilan? Basahin natin. Sa 21:5. 1:2, pagkatapos tuloy ng 4, ganito ang pahayag. Aklat po ng mga pahayag. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan, at totoo ang mga salitang ito. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Pahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamti, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Bakit yung matuwid? Wakati, pinaninindiganan niya ang mga salita ng Diyos. Sapagkat maaasahan at totoo ang mga salita nito. Kaya, mga kapatid, pumanatag tayo sa mga aral na tinanggap natin mula sa sugo. Sa atin, narinig natin. Ngayon, narinig natin noon, maayos pa siya. Lahat ng aral na tinanggap natin, tapat at totoo. Tayo ay naroon sa ganung katangian na kumbinsido na tayo. Totoo yung aral na tinanggap natin. Tapat ang Diyos na nagsalita nun. Yun ang magiging panatag. Pirmi. Pero yung may reserbasyon, yung may pag-aalinlangan, tingnan nyo kung ano ang buhay nila. Di ba malikot? Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Nakarinig siya ng aral na ganito. Ito yata yung tama. Nakarinig siya ng ganito. Ito yata yung tama. Yun ba yung payapa?
At ang masaklap, lalo na, nakakalungkot eh. Ang tagal niya sa iglesia. Sabihin pa natin, pioneer siya eh. Ilang taon na siya sa iglesia. At yung iba, hindi lang basta kaanib, may tungkulin. At yung iba, tumanggap pa ng tungkulin na makatayo sa iglesia, mangalaga sa mga kapatid. Pero nung dumating ang pagsubok na ito, ano nangyari po dun sa iba? Hindi na- Yung iba ay nakinig na sa lahat. Ang katwiran, mas marami, mas maganda. Ay, hindi. Tatandaan natin, mga kapatid. Pagka tayo nakinig at tinanggap natin, sinuportahan natin yung hindi naman katotohanan, manggagawa na rin tayo ng kasama. Kaya, dalawang bagay lang naman eh. Saan ka hahanay? Ikaw ba'y doon sa matuwid? Nagagalak ka sa kautusan ng Diyos? At yun ang ibubuhay mo hanggang sa matapos na ang paglilingkod na ito? O doon ka sa tinatangay ka kung saan ang hangin, kung saan ang alon? Walang kapanatagan. Kaya, mga kapatid, pumirmi na tayo dun sa aral na ating tinanggap. Sapat yun para tayo baligtas. Hindi dahil sa dumaan ng iglesia sa ganitong kalagayan. Meron ng ibang katotohanan na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Sinubok ka lang, kapatid, kung ano ang iyong pananampalataya. Tinitingnan ka ng Diyos sa kasalukuyan. Maninindigan ba to? O ito'y tatalikod sa akin? Manindigan tayo sapagkat doon tayo tinawag. Mabibigo ba tayo pagka pinanindiganan natin ang pagsunod, ang kabanalan, ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Malulugi ba tayo? Sinabi ng Diyos, yun ang maliligtas. Kaya sampalatayanan natin yun. Huwag masayang ang dahilan ng pagkakatawag natin sa iglesia. Basbasan kayo ng Diyos, mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa iyo. Sumasampalataya kami, alam na alam mo kung ano ang aming kalagayan, kung ano ang pinagdaraanan ng aming pananampalataya. Bago ang kaligtasan, marami pang pagsubok na darating. Maawa ka sa amin, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo pong loobin sa amin na kung kailan malapit na ang katapusan ng paglilingkod na ito, ay saka pa mahihiwalay kami at malalayo sa iyo. Pagtiyagaan mo na lang kami, Ama. At kung makita mo po na dahil sa mga pagsubok, halos mawalan kami ng pag-asa, iabot mo ang iyong kamay upang makapanghawak pa kami sa iyo
at sa iyong mga katotohanan. Ama, pangunahan mo pa kami sa mga paglalakbay. Ituro mo sa amin ang landas na dapat naming tunguhin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Makarating kami sa piling mo pagdating ng araw ng paghuho. Nagtatapat kami sa iyo, Ama. Dumarating ang mga sandali sa aming buhay na sasabi namin, napapagal na kami. Dumarating ang pagkakataon na itatanong namin sa iyo, kailan mo wawakasan ang pagtitiis ng iyong mga lingkod. Subalit, hinihiling namin sa iyo, Ama, huwag kaming mawala ng pag-asa. Tulungan mo, kahabangan mo kami. Maitaguyod namin ito hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Panalangin namin sa iyo, anumang oras mo marinig kami na nananalangin sa iyo. Huwag mo po kaming uulilain. Maramdaman namin, Ama, nariyang kang palagi, handang tumulong sa amin. Salamat sa aming mga pagsamba. Napapaalalahanan mo kaming palagi. O Diyos ng langit, ibiyaya mo ngayon ang lakas na aming kailangan sapagkat pagkatapos ng pagtitipong ito, haharap na naman kami sa pagsubok ng aming buhay. Pagpalain mo mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po sila. Ang mga may suliranin, tulungan mo po malunasan ang kanilang mga suliranin. Ang sambayan ng iyong mga lingkod, nawa po lahat kami makapanatili sa mga pagsamba sa kasiglahan ng mga paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo higit sa lahat ang iglesia. Aman Diyos, kung hindi na namin makita ang pagsasayos mo sa iglesia sapagkat alam naming mangyayari ito sa panahon mo at hindi sa panahon namin. Ang panalangin namin, Ama, alalahanin mo po ang mga karapat-dapat na maligtas. O Diyos, unahin mo mga mahal namin sa buhay. Saan man sila naroon, magkita-kita kami sa bayang banal. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Ang basbas at pagpapalay, iginawad mo na po sa amin. Binasbasan mo lahat ng sumamba sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.